Ngayong gabi, Yung anak ko maliit na po. Dad, ko po yun. Halimbawa, wala na kami mga ulam, ganito. Sabi niya, eh di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Magchichipin kami para makabili ng weed. And then the whole day, we will just get high. At the same time, we would try to steal things so that we can have something to buy weed with. panahon na para lumaya ka. Breakthrough! Now na! A special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na! Stay with us for the next half hour of this special live telecast of the 700 Club Asia and experience God's breakthrough Now na! Live tayo ngayon sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Please share our live video on your social media accounts and use the hashtag #BreakthroughNowNa. Mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Mula kahapon, ang inyong mga donasyon ay umabot na sa 1,998,487. Let's unite in this mission of compassion and service by partnering with CBN Asia. To donate, call the number on your screen or chat with us on the 700 Club Asia Facebook Messenger. Oo, pwede nyo rin iscan ang QR code ng CBN Asia na makikita sa inyong screen. O di kaya gamitin ang inyong mga credit card or e-wallet para mag-donate. And joining us today is a radio host on 702 DZAS, Jordan Escusa, to support us in receiving your donations. May kasabihan na hindi matitiis na magulang ang anak. Kaya kahit may kapansanan ang single mother na si Vernalyn, patuloy siyang nagsisikap para may pangtustus sa pangangailangan ng kanyang 6 na anak. Pero hindi pa rin sapat ang kanyang kita para mapakain ng mga anak. May magagawa pa kaya siya para lumusog sila sa kabila ng kanilang masaklap na sitwasyon? Alamin natin sa kanyang kwento. Ang souvenir na ito nagawa sa kawayan ang bumubuhay sa 6 na anak ng single mother na si Vernalyn. Ngunit nang siya ay maaksidente, hirap na siya sa pagbebenta. Parang ano na po ako yung pag ano po yung ma'am, hindi ko na kaya po pag-asal. Pero kay Lord, hindi ako sumusuko po. Nag-abayan niya ako sa pagtitinda kahit saan po. Yung anak ko maliit na po. Dad, ko po yun. Kapag walang benta si Vernalyn, wala ding makain ang kanyang mga anak. Kaya naman naging undernourished at sakitin ang ilan sa kanila. Halimbawa, wala na kami mga ulam, ganito, sabi ko. Sabi niya, eh di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Upang masolusyonan ang malnutrisyon sa kanilang komunidad, sinimulan ng Operation Blessing ang Bless a Child program sa Castillejo, Zambales noong 2023. Sa loob ng halos 2 taon, nagbigay ang Operation Blessing ng libreng pagkain, medical check-up, gamot at school supplies sa 80 katutubong bata. Kasama sa mga ito ang 6 na anak ni Vernalyn. Dati po, hindi po siya magana po. Nung na po yun, nagtuloy-tuloy na nga po ang feeding. Nag-improve din yung timbang niya po. Binigyan din ng Operation Blessing ng kapital at livelihood training ang mga nanay na tulad ni Vernalyn upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Kasama sa mga nakatanggap ng training ang panganay ni Vernalyn na si Jezabel. Natutunan ko po, nadagdagan po yung kaisipan ko na mag-painting po. Sa isang linggo po nakagawa po ako ng mga 30 po. Na mga ganun, tinda po ang nanay ko. Dos bilis nga daw po, matinda daw po yung mga ganun po. Parang may katuwang po ako sa buhay namin po. Magpapasalamat na rin po ako yung sa lahat na tumulong po, lahat ng mga binigay po, lahat po sa blessing po. Ang pagpasalamat ko po, Obed, dahil ang pakatulong po ilak kunhan by their kaganawan. Maraming salamat po sa Operation Blessing. Yan lang po. Ayan, napakaganda itong bank na ginawa nila na I know. ni Jezabel at Ni Mami Mami Verna. Oo. Well,
Bukod sa feeding and livelihood programs, may back-to-school program din ang Operation Blessing. Imagine a world where every child, regardless of their circumstance, can achieve their dreams of finishing their education. With Operation Blessing Back-to-School program, this vision becomes a reality for countless underprivileged youth. Our commitment to covering their tuition fees, providing new school supplies, and ensuring they have uniforms is just the beginning. Tama po yan. So let's unite in this noble cause by joyfully giving to God's work via CBN Asia and helping more children across the country finish their schooling. Who knows what incredible breakthroughs lie ahead for these young future leaders and change makers. So donate now to CBN Asia because every peso you give brings us one step closer to a brighter, more hopeful future for our children and our nation. Just scan the QR code on your screen. You may use your credit card or GCash. For other ways to donate, here's how. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Sa bawat pagsubok, hindi mo kailangang lumabang mag-isa. He cares about us. He loves us. He is so gracious. He's so kind. He's so merciful. Kilalanin ang Diyos na nagbibigay tagumpay sa hamon ng buhay. Listen to Peter Kairou's audio teaching, Breakthrough, now na. Receive this special gift when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos or more, you will receive exclusive streaming access to Transform Your Life through God's Word, video series, and downloadable study guide from CBN Asia founder Gordon Robertson. You'll have all the information you need to guide your life. Be a CBN Asia partner today. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal. Na sana po gumaling na po ang anak ko. Dahil wala po talaga kami kahit piso. Masakit para sa inang si Rhea May na makitang nahihirapan ang dalawang anak dahil sa sabayang pagkakasakit ng ubo at sipon. Dagdag pa ang mga rashes sa mukha ng bunso niyang anak. Noong gabi po, napuyat na po ako kakainap po ng aking anak dahil nga po sa nararamdaman niya. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Gugustuhin man ni Rhea May na maipagamot ang mga anak, hindi niya ito magawa. Wala kasi silang sapat na pera. Kahit pamasahe papuntang health center ay wala sila. Tanging paggawa lamang kasi ng hollow blocks ang hanap buhay ng kanyang asawa. Tulad po kahapon, kita lang po ng asawa ko, 300 po. Binili ko po ng bigas at ulam, wala na po. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera pang paggamot sa kanila. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Rhea May. Nagtungo ang mobile clinic ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Tuwi, Batangas. Agad niyang ipinakonsulta ang kanyang mga anak. Sa 2 years old na bata, mukhang upper respiratory tract infection na most probably viral lang. So binigyan ko lang din siya ng cetirizine drops. Para dun sa kapatid niya, 3 months old, ang aking hinala ay ito ay seborrheic dermatitis or atopic dermatitis. Binigyan ko siya ng isang mild na cream na steroid para ipahid doon para mawala yung pula doon sa kanyang mga pisngi. Pero kailangan i-maintain lang din ang hygiene. Nabigyan din ng libreng mga gamot at bitamina ang mga anak ni Rhea May.
Napanatag po ang loob ko dahil po sa dumating po na tulong na Operation Blessing na mabibigyan na po ng gamot po yung mga anak ko, mapapainom ko na po. Hindi na po ako mahihirapan kung saan po ako kukuha ng pambiling gamot. Salamat po. Ilan lamang si Rhea May at kanyang mga anak sa mga natulungan ng Operation Blessing Mobile Clinic sa daan-daang residente mula sa 4 na barangay ng Tuwi, Batangas. Ang mga residente ay tumanggap ng libreng medical check-up, libreng salamin sa mga nanlalabo ang mata, libreng bunot ng ngipin, at libreng gamot para sa mga residente. Naging posible ang mga ito dahil sa patuloy ninyong suporta sa CBN Asia at sa pakikipagtulungan ng Citicorp Renewable Energy Corporation sa Operation Blessing. Ginagawa po namin ito, alayan dun sa mga adhikain nga din po namin. No? And we also want to make sure na one of the areas which is health is already being covered. So that's why kinapnan po namin ng Operation Blessing. Any company or corporation ay pwedeng makipag-partner sa Operation Blessing pagdating sa kanilang iba't ibang mga corporate social responsibility projects. They can support us by sponsoring the cost of the project or by partnering, engaging their employees, or even giving us in-kind donations. Hindi lamang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng serbisyong medikal ang naipadama natin sa ating mga kababayang kapos sa Tuwi, Batangas, kundi may counseling section kasi ang medical mission ng Operation Blessing. Kaya maging ang magandang balita ng Diyos ay naibabahagi ng ating mga volunteers sa bawat paglisan ng mga pasyente sa medical mission site. Nasasabing may nila ang tagumpay laban sa karamdaman at pighati sapagkat si Jesus na ang naghahari sa kanilang mga puso. Ayan po, so kung involved kayo sa corporate social responsibility, Operation Blessing would love to partner with you and maybe bring our mobile clinic to whatever barangay that your company is taking care of. And let's touch more lives together. Amen. Through the radiant smiles of our kababayans in Batangas, we witness how your generosity changed their lives. Your kindness provided not only physical strength, but also rekindled hope in weary hearts. As they embraced the Word of God, their spirits were renewed and experienced breakthrough in His truth. Breakthrough din ang nararanasan ng mga beneficiaries ng life-changing surgery program ng Operation Blessing. Nabibigyan kasi sila ng libreng opera mula sa iba't ibang kondisyon tulad ng cleft lip palate, katarata, clubfoot at marami pang iba. Bukod dyan, nagsasagawa din ng disaster relief response ang Operation Blessing. Tinitiyak nila na ang mga relief goods ay nakahanda na para ipamahagi sa mga lugar sa labis na apektado ng mga kalamidad. Kamakailan lang ay nagsagawa ang Operation Blessing ng disaster relief response sa Puerto Princesa, Palawan. 550 families na nasalanta ng matinding pagbaha ang tumanggap ng relief goods at iba pang tulong mula sa Operation Blessing. Ipalaganap natin ang breakthrough ni Lord sa marami pa nating kababayan by donating to His work through CBN Asia. Just scan the QR code on the screen or visit cbnasia.com/give for more details. You can also give using GCash app. Here's how. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. Tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. Give and be a blessing.
Are you feeling stuck, lost, and overwhelmed? Let's take that bold step of faith and believe that no prison, not even fear, not even illness or despair can keep you shackled before the God of breakthrough. Pakinggan ang audio teaching ni Peter Cairuz, Breakthrough, now na! At maging handa sa pagkamit ng inyong tagumpay. Receive this special gift when you donate any amount to CBN Asia. Become a CBN Asia partner today. Nakakabinging katahimikan, ganito ang mundong ginagalawan ng 10 taong gulang na si Raquel mula sa Lingayen, Pangasinan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, ipinanganak niyang normal si Raquel noon, subalit nagbago ang lahat nang magkasakit ito noong siya'y 3 taong gulang. Nagkanana yung ulo niya. Lumabas yung mga nana doon sa anit-anit niya po. Kaya doon nabingi siya, tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahingan ng tulong. Kahit pangpagamot niya. Mula noon, lumaking mahina na ang pandinig ni Raquel. Lahat-lahat po ng inuutos ko sa kanya, sinusulat ko na lang po sa papel, pag bibili, pag maliligo, binabasa ko po, tapos ipinapaintindi ko po sa kanya. Dahil sa taglay na kapansanan, naging tampulan ng tukso si Raquel sa kanyang eskwela at sa kanilang komunidad. Nasasaktan po ako, sir, pag nakikita kong iniwasan siya. Mas lalo pag umiwas yung mga bata, sabihin nila, ay bingi yan, sabi niya. Sirang ulo, sabi nila pag minsan sinasaktan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, nasubukan na rin di umano nilang patingnan si Raquel sa doktor noon. Subalit hindi na sila nakabalik sa mga sumunod na check-up dahil sa kawalan ng sapat na pera. Paghuhugas lamang kasi ng bote na pinaglalagyan ng bagoong ang hanap buhay ni Nanay Jenny Rose. 80 pesos ang kanyang kinikita dito kada araw. Matagal ko nang pinangarap na magka-hearing aid si Raquel pero wala talagang makatulong sa amin. Nagdadasal po ako gabi-gabi na sana gumaling yung anak ko, tapos sana mabigyan kami ng blessing. Tinugon ng Panginoon ang dasal ni Nanay Jenny Rose para sa anak na si Raquel nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa Lingayen, Pangasinan. Isa si Raquel sa mga nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Operation Blessing. Tuwang-tuwa po siya kagabi nung sinuot namin yung hearing aid niyang 2. Sabi niya po, ang lakas-lakas naririnig ko na, sabi niya. Meron na. Meron na. Salamat po. Masaya din ako dahil hindi na binubuli yung anak ko. Binigyan din ng Operation Blessing ang pamilya ni Nanay Jenny Rose at Raquel ng food bag na laman ay bigas at iba pa nilang mga pangangailangan. Bakas sa kanilang mga mukha ang ligaya sa regalong natanggap. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan. Nagpapasalamat pa ako sa Operation Blessing dahil nabigyan po ang aking anak na si Raquel Kasaklang na malaking tulong po sa kanya dahil gustong-gusto niya pong mag-aral dahil naririnig na niya na po lahat ng sinasabi ng mga tao. Thank you. Joy, sigurado na dirinig ni Raquel yung prayer kanina. Oo nga, finally she can hear our prayers. Ayan, so ngayong malinaw na ang pandinig ni Raquel, mas madali na niyang mapapakinggan ang magagandang payo ng kanyang ina, maging ang panalangin nito para sa kanyang kinabukasan. Mahalaga na tayo'y nakakarinig ng mga words na nagbibigay ng pag-asa at nagpapalakas sa ating loob, di ba? Tama. Ito rin ang nararanasan ng mga callers ng 24/7 Prayer Center. Nababago ang kanilang buhay dahil sa mga dasal at payo ng galing sa Biblia na binabahagi ng mga trained prayer counselors. Oo nga, di ba? Sometimes yung hearing, we take it for granted, but it is so important. At kailanman, hindi tumigil ang 24/7 Prayer Center sa paghahatid nito ng serbisyo. Kahit holiday, ay bukas ito to listen to you and to listen to all your needs para maging karamay ninyo sa panahon ng kahinaan. Ipagpatuloy natin ang gawain ito ng 24/7 Prayer Center sa pamamagitan ng
pagbibigay sa CBN Asia. Kaya iscan na ang CBN Asia QR code na ipinapakita sa inyong mga TV screens para mag-donate. Ayan. Meron kang pledges dyan, Meron Joy. akong pledges from Tin of Mandaluyong, 200 pesos. Ito, si Leo Mer and Nancy ng Caloocan City, 100,000 pesos. Hallelujah. Wow! Thank you, Lord. Amen. Rebecca ng Quezon City, 1,000 pesos. Berna ng Nueva Ecija, 2,000 pesos. Jemuel and Jasmine ng Cavite, 2,300 pesos. Christina ng Tondo, Manila, 500 monthly. I love that word, monthly. Si Anonymous, ang favorite donor ko ng Parañaque City, nag-donate ng 10,000 pesos. Praise the Thank you Lord. for Dito naman si Ronel sa taga Marikina, 1,000 pesos. Michelle from Manila, 2,500. Lizelle from Rizal, 200. Si Maricar taga Cavite, 5,000 monthly. And 5,000. And then si Estela taga Cotabato, 500 monthly. Then mga Facebook stars. Si Harold Day, 15 stars. Cristel, 50 stars. Si Mirasol, 45 stars. Si Gags, 80 stars. Maraming salamat. Thank you for all your stars. You are our stars. Maaari rin kayong magbigay gamit ang bank transfer. Just go to cbnasia.com/give for more details. And as a token of our gratitude, we will give you these exclusive gifts. In all the turmoil there is in the world today, there is a source of absolute truth. Transform your life through God's Word. Ang pinakabagong online video series at downloadable study guide mula sa CBN Asia founder Gordon Robertson. Sa iyong donasyong 2,500 pesos pataas, magkakaroon ka ng access sa Transform Your Life through God's Word at sa Breakthrough Now Na audio teaching ni Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Ipinanganak si Jordan sa Pilipinas, pero na mag-anim na taong gulang siya, dinala siya ng mga magulang sa California kung saan sila nanirahan. Everybody in my family was a Christian. We would always practice devotion, prayer every day. Pero hindi naging madali ang buhay niya bilang Pinoy sa ibang bansa. Kids would tease me for my voice because my voice is ugly daw and I sound like a robot. I've been punched, and that's when I said, okay, I have to do something about that. And I scouted a strong gang would help me with my problems. If I have a gang, hindi na ako mamaliitin. Did I get the protection I needed? No. Actually, I suffered more physical violence from my own gang. Patuloy pa rin si Jordan sa pagsama sa gang na nag-impluwensya sa kanyang magbisyo. I stopped going to school because that's all we did. Magchichipin kami para makabili ng weed. And then the whole day we will just get high. Nakik out na ako because too many absences. At the same time, we would try to steal things so that we can have something to buy weed with. Nalaman ng mga magulang ni Jordan ang kanyang pagbibisyo. Pero sa kabila ng pagdidisiplina sa kanya, hindi siya natinag at nagpatuloy sa mali. I was definitely a lost boy because I knew that Jesus was the way, and I was at this stage where I was exactly like the prodigal son. That I still went to church. I tried to be good, but there would be times I go to church with red eyes. Ilang beses ako munting makulong because of being with the wrong crowd, doing the wrong things. And then I just felt like anytime I will be dead or in jail. So I said to myself, I need a break. Umuwi si Jordan sa Pilipinas para magbakasyon at takasan ang panganib. Pero doon, pinalibutan siya ng mga kamag-anak na Kristiyano at inilapit sa Diyos. I ended up going to the youth camp kasi nung huling gabi naman, nakinig ako. That's when I realized that I was surrounded and covered by so much darkness that I wanted not to get into the light. It was His grace that saved me from all those times that I could have died, I could have gone to jail. It was His hand. And how much more if I took that hand? I came forward, surrendered my life, and a few moments later, make campfire. I found myself throwing things in the fire, my cigarettes and whatever I had, and I said, it's over. You know, I'm done with that life. Nauhaw si Jordan sa pagbabago at pagwawasto ng pagkakamali sa tulong ng Diyos. Wala na akong interest sa drugs. For some reason, I lost the craving. Humingi rin siya ng tawad sa mga magulang na nagpatibay ng kanilang relasyon.
At sa bagong landas, natuklasan niya ang isang mas malalim na layunin nang mahilig siya sa Christian rock music. Daan niya ito para ipakilala si Kristo sa iba. Hanggang sa narinig ko si Joyce, and I just fell in love with the program, and I fell in love with listening to the music. After that, I turned on the television and I saw Joyce in person for the first time. The name of the program was 700 Club Asia. And then she said something interesting. She said, I have this passion or burden to share this music. And sabi ko, ako din. So, nagsabi lang ako ng prayer. I remember, Lord, if you will it, you let me meet this person. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Jordan. Nakilala niya si Joyce Titular, co-host ng The 700 Club Asia at radio DJ, at sila ay naging magkaibigan. Ang hindi niya alam ay magbubukas pala ito ng oportunidad. Merong event ang praise music and they needed a host. Si Joyce dapat, but she couldn't make it. So she recommended me. She had no idea if I knew how to host or what. All she knew was I had the burden and passion for music like this. She heard the recording from the event. She played it on the radio station and she said, uy, pwede pala mag-host si Jordan. Kunin ko nga siya co-host. Naging DJ si Jordan sa radio ministry sa loob ng maraming taon. At noong 2014, nanalo siya ng KBP Golden Dove Award bilang Best Radio Jock. That voice that used to be mocked, ridiculed, and bullied, I can only say it's not me. I know me, but I also know God, and He's able to take something that is probably garbage sa mata ng mundo and turn it into something else. Wow, truly the Word of God can turn the hardest of hearts, as we have seen in the life of Jordan, who now stands with us, taking calls to receive pledges and even praying for all our callers. And just like Jordan, you too can experience that kind of spiritual breakthrough that he himself received from God. Amen. Jesus changed Jordan's life. He can change your life now. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, I come to you now, knowing that you're the God who sent your one and only Son, who died on the cross to save me. So right now, Lord, I confess I'm a sinner. Cleanse me from all my unrighteous ways. So I invite you this very moment, as I open my door, the door of my heart. Come into my life, Jesus, be my Lord. Come into my life, Jesus, be my Savior. Walk with me, Jesus, all the way to eternity. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer. In the name of Jesus, amen, amen. And amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. CBN Asia would like to thank the following: Eblu Villier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, Adstrat, United Neon, Nixis, Giga Natural Products, Sassy Creations. Your breakthrough is happening now. The darkness you're experiencing is just the beginning of a new dawn. In Christ, we are empowered to rise above our circumstances and challenges, knowing that our present sufferings do not define us. You know, Jesus gave us the courage to endure, the hope to persevere, and the assurance of a brighter future. Naway ang awit na ito ni Haring David ang siyang magpapalakas sa atin sa bawat araw. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Tayo ay magalak dahil kay Lord meron tayong breakthrough now na! Woohoo! Let's read our pledges. Yes, go ahead. Me, Madeline, thank you for your 500. Sonia sent 600. Jennifer from La Union pledged 500 pesos. Nora from the USA, 1,500 pesos. Rosario from Marikina, thank you for your 1,000 pesos. Rosario, Quezon City, 1,000. Milet, Tagatondo, 500 monthly.
And Manfred, taga QC, 500. Yay. And so far, your giving has reached 2,033,188. Marami pa kaming inihandang kwento para sa inyo. Sundan nyo kami ulit bukas. Same time, same channel. Keep calling. Keep bringing in those pledges. Ngayong Miyerkules, Pag maliwanag po, nasisilaw po ako. Nagaganyan po. Yung isa pong mata para po hindi masyadong maliwanag po. Masakit po sa mata. tatlong magkakapatid nanganganib mabulag. Paano makakatanggap ng breakthrough sa kalagayan? Alamin yan dito sa ating special live telecast. Breakthrough, now na, Miyerkules sa GMA, alas 12 ng hating gabi.